Nag-aaway daw ba kami ng Indianang binan ko dahil nakikita nga daw nila na dito sa social media ay ang ganda-ganda nga ng relationship namin. Sa video nga na ito ay sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Nandirito pa nga rin kami sa pinasyalan namin na Goa, naghanap nga kami na makakainan ng lunch. Dahil nga ang mga binan ko ay pure vegetarian at specifically na Swaminarayan na bawal sa kanila ang onion at garlic, kaya naman ay medyo mahirap maghanap dito ng makakainan. Bawal din kasi sila sa restaurant kung saan ay merong nagluluto ng non-veg at saka veg tapos combine. Medyo specific kasi sila sa mga kaserola at sa mga kagamitan na gagamitin ng cook. Pagkatapos nga namin kumain ay tsaka na nga kami nagpunta sa isang beach dito na kung tawagin nila ay Carmona Beach. Last time nga guys ay nagpunta na nga kami ni Milan dito kasama nga si Jano at Het Kumar. But this time ay kasama nga namin ang mga binan ko na first time nga magpunta dito sa Goa. Medyo marami nga daw itong surrounding area dito dahil malakas nga daw yung ulan noong nakaraan. Pero kumpara naman doon sa beach na nasa harapan ng resort na pinag-i-stayan namin ay sobrang maganda naman dito. Last time nga na nagpunta kami dito guys ay puro mga foreigner nga lang ang mga nakita ko dito and wala masyadong Indian tourists. Pero dahil nga daw ay off season kaya naman ay walang masyadong turista. Tapos guys, last time ay merong mga beach chair dito na nakalatag. Pero nga dahil rainy season ay inalis nga daw nila. Dahil nga sanay na sanay si Baby Ivan sa tubig, kaya naman ay enjoy na enjoy talaga siya dito. Mapa-swimming pool man yan o dagat ay magtatampisaw talaga siya. Marami nga din akong natatanggap ng mga questions and nagtatanong sila kung nag-aaway nga daw ba kami ng binan ko dahil sa social media nga daw ay parang sobrang perfect ng relationship namin na mother and daughter-in-law relationship. Ang masasabi ko nga sa inyo guys ay opo, nag-aaway din kami. Pero alam lang namin kontrolin ang mga sarili namin at alam nga namin i-express. Kapag nag-asawa ka nga ng ibang lahi guys, i-expect mo na maraming nga magiging misunderstanding at saka cultural differences. And dahil doon sa mga bagay na yon ay magkakaroon nga kayo ng hindi pagkakaunawaan. Pero kahit naman Pilipino, yung maging mother-in-law mo guys, ay siguradong meron din naman ding hindi pagkakaunawaan, di ba? So depende na lang talaga sa iyo kung paano mo siya i-handle. Sa case naman kasi namin ng binan ko guys, ay hindi kami nagsasabay ng init ng ulo. Kapag meron nga akong hindi gusto, ay na-express ko ng mahinahon. Kapag meron naman siyang hindi gusto, ay sasabihin niya sa akin. Kasi guys, ang point of view ko, kapag nakipag-away nga ako sa binan ko, ang asawa ko nga lang din yung maiipit. And kapag may nasasabi man siya sa akin, ay alam ko naman na hindi naman niya miniminyon and nasa bugso nga lang ng damdamin. So, maraming ang mga naghihiwalay dito guys na dahil sa mga mother-in-law nila yung pinaka main reason. Okay nga sila sa mga asawa nila pero hindi sila magkasundo ng mother-in-law nila. Kaya naman ayun, nagdi-divorce sila. Pero wag nyo hahayaan na humantong sa ganun guys. And una pa lang, kuhanin nyo na nga yung kilite ng mga binan nyo. Unawain nyo yung ugali niya. Pagkatapos, alamin nyo kung ano yung mga ayaw at gusto niya. Kapag may mga bagay nga kayo na ayaw niya at hindi nga kayo sumasang-ayon doon, ay pag-usapan nyo. Kayo ba guys, nakatira ba kayo kasama yung mga binan nyo? Ano yung usually pinag-aawayan nyo?